Teleradyo Serbisyo. Report! Sa oras naman nating 10:11, ito na po sa mga Swifties. Mga fan ni Taylor Swift, ano po bang ibig sabihin nitong sinasabing electives daw po na ino-offer po ng iba't ibang universities? At isa nakita ko sa news ay De La Salle, tsaka UP College of Mass Communication. Makakausap po natin ngayon si Attorney Marichu Lambino, ang Media Law and Ethics Professor po mula sa UP College of Masscom. Good morning po, Attorney. Joyce Balancio po and Johnson Manabat sa Pintig ng Bayan. Magandang hapon po sa lahat at sa mga kaibigan natin na nasa caravan, pagbati po sa kanila. At by the way po, bawal po yung pagkumpiska ng lisensya or driver's license. Ang pwede lang pong gawin ay tikitan po. So nakikiusap kami sa mga polis na huwag niyo pong kumpiskahin yung mga driver's license. Ayun, may paalala si Attorney Marichu. Narinig niya yung reports ni Nico Bagsik no, kanina. Pero attorney, kayo ba nasa ibang bansa ngayon? Hindi. Ano po yan? Dito po yan sa Pilipinas. Maganda po yung ating mga na-develop na mga hotels. Ito po ay isang hotel lobby po. Malapit po dun sa condominium unit ng aking kapatid. Ay kasi ang bati nyo sa amin, magandang hapon, kala ko nasa ibang bansa. Sorry! Ano na baka nasa Europa kayo, Attorney? Magandang umaga. Ayun. Good morning, attorney. Thank you po sa time. Opo. Attorney, kayo po ba ay fan ni Taylor Swift? Na-appreciate ko siya bilang manunulat dahil mahusay siyang mag-turn around ng mga idioms, mahusay siyang gumamit ng metaphors. Kaya na-appreciate ko siya bilang manunulat at bilang nakakapagpahayag ng kanyang mga damdamin. At lalo nung pandemya, yung mga kanyang inilabas na gawain ay naka-identify ang karamihan sa atin. Opo. Ano po ba itong sinasabing electives daw po na i-offer ng College of Mass Communication sa UP? So ito po ay sa mga kasamahan natin sa UP-CMC Broadcast Department at ang magtuturo po nito ay si Professor Cherish Rilon. At siya po ay kasama natin. Ang chairman po nila ay si Professor Alwin Aguirre. So katabi lamang po sila sa amin sa Journalism Department. Ito po ay yung BMAS or Broadcast and Media Arts Studies 196. Ito po ay special topic. So kada semestre po, binabago po, pwede po nilang baguhin yung kanilang tema at paksa. At para sa ngayong semestre, ang napili po nilang talakayin ay yung mga trabaho, gawain at paglilikha ng mga artistic work ni Taylor Swift bilang bahagi ng media at bilang bahagi ng lipunan. Attorney Marichu, ano ang goal dun sa pagtuturo or pag-aaral kay Taylor Swift? Ano ba ang matututunan ng mga bata? Bukod sa sabi nyo kanina, magaling siyang magsulat ng mga kanta. Yun po. Siguro masyadong busy si Professor Cherish, kaya ako ang inyong naimbita. So, mas maganda. Pero batay sa aking pagkakaintindi, dito po sa ating pamantasan, iba-iba po yung mga schools of thought. At kadalasan, kapag merong mga ganitong paksa, ang ginagamit ay critical analysis or discourse analysis ang tawag doon. So, iba't ibang mga schools of thought yan. At yung mga ibang ginagamit ay socio-historical context. So hindi mo lang siya susuriin sa kanyang mga trabaho or salita or metaphors or language. Susuriin mo rin ang ugnayan nito sa kanyang lipunan na kinabibilangan. So yung discourse analysis, hindi lamang susuri sa teksto, kung hindi doon sa socio-historical background, doon sa lipunan na pinanggalingan ng mga awitin na ito, doon sa background ng mga awit at manlilikha, at yung mga interest na nagtutunggalian sa lipunan na ito noong lumabas ang awitin na ito. At susuruin mo rin kung bakit nakaka-identify yung malakihang audience sa kanyang mga trabaho at gawain. So, hindi lamang siya pag-aaral sa kanta, tulad ng sinasabi ng marami po nating netizens, kundi meron po siyang discourse analysis na gagawin. Titingnan po yung mga tunggalian sa lipunan na lumabas noong nililikha yung awitin na ito. Kaya yun po yung layunin dahil ito po ay UP College of Mass Communication. Pinapag-aralan po natin ng iba't ibang uri ng media at ang ugnayan nito sa lipunan at kung paano na-impluensyahan ang maraming mga mamamayan. Opo. So bakit po sa lahat po ng artist na meron po ngayon sa kasalukuyang panahon ay Taylor Swift po ang napili ng UP College of Mass Communication? Why not? Yes, sabi ni Ate Sheila namin din bakit daw hindi ang Beatles? Precisely, Joyce. Yan po ang sasagutin sa kursong ito at sa subject na ito. Kaya mag-enroll tayong lahat dahil malalaman natin kung ano po ba ang kaibahan. Dito po, matuturing po natin si Taylor Swift sa aking opinion na isang
phenomenon or isang kagilagilalas na kagilagilalas na kaganapan. Yun yung translation ko ng phenomenon. At tama po yung sinabi nyo, pagkatapos ng Beatles, wala nang ibang songwriter group or songwriter singer na naka-okupa at nakasakop ng isang dekada. She defined the decade. Nangyari lang ito ngayon. Hindi na ito nangyari after the Beatles. Kung titignan mo yung mga sumunod na mga songwriters and artists, wala sa kanila yung nakasakop ng isang buong dekada na songwriter. Or yung mga lumabas lamang ay mga samut-saring mga singers na hindi naman songwriters at hindi naman nila nasakop yung isang buong dekada. Ngayon lang ito nangyari after the Beatles at hindi ko ito kinukumpara hindi ko kinukumpara si Taylor Swift sa Beatles. So wag niyo i-headline yon. Ang sinasabi ko lang, ginagawan ko lang ng analogy yung magnitude of influence at yung power, yung kapangyarihan ng kanyang mga nilikhang mga awitin. Kinukumpara ko yon sa kanyang magnitude. Pero in terms of the songs, wala sigurong katulad yung John Lennon, di ba? Iba naman yung John Lennon, yung Lennon-McCartney. Hindi mo pwedeng multi-layered meanings yung kanilang mga awitin. So, hindi mo pwedeng ikumpara. Pero in terms of magnitude and in terms of power and influence, pwede mong sabihin that Taylor Swift defined the decade. Siya ang pumukaw sa damdamin ng dekada. Siya ang pumukaw sa damdamin ng isang buong dekada. Kaya mahalaga na malaman natin bakit niya nagawa ito, paano niya nagawa ito, at ano yung meron sa lipunan at sa mga mamamayan kung kaya't sila ay naka-identify sa isang singer-songwriter tulad ni Taylor Swift. Opo. Alright, attorney, last question na lang po for me sa mga interested po na makatry nitong electives. I can see Prof. Christian Monsod on your screen. Hi, sir. Siya po ang siya aming po ang susunod. susunod Opo. Yeah, I know. Opo, attorney Marichu, so yung mga interested po na students, so ito'y open po ba for any course since elective po ba siya? Tama po? Or yung mga estudyante lamang po ng UP Mascom ang pwede pong mag-enroll? Ang pagkaalam ko, usually sa Mascom, dahil kung limitado lamang yung sections, mga taga-Mascom yung kukuha. Pero kung meron pong mag-petition, pwede po itong ibukas sa iba't ibang mga mag-aaral ng iba't ibang kolehiyo. So pwede po siyang i-petition kung gusto ng mga marami pang ano. At siguro pwedeng damihan yung section. So depende po yan sa aming college secretary at sa Department of Broadcast. Pero iminumungkahi ko nga na kung marami ang interesado ay magbukas ng iba pang mga section. At siguro kami ni Joyce ay pwedeng mag-team teach sa kursong ito. Joke lang. Thank you, ma'am. Hindi ko alam kung natatandaan po ninyo ako. Ako'y naging professor ko po pala kayo sa isang subject ko Yes, po of before course, sa UP I Mas. remember you. Ayaw po, thank you, ma'am. Okay naman ang grade ko kay ma'am. Pumasa naman ako kay Mabait ba attorney. magbigay ng grades? Oo, very disciplinarian as a professor si attorney Lambino, pero marami ka talaga matututunan sa kanya. Attorney, salamat po, attorney. professor. Thank you po. Thank you. Thank you po. Yan po si Attorney Marichu Lambino, Media Law and Ethics Professor, UP College of Mass Communication. Pindi